morning guys. Ngayon pala pupunta kami sa biyana ng asawa ko sa ceremony. Maaga pa po nito. Nakapag-shower na rin po ako. Mag-ayos lang po ako. 8:35 pala po ng umaga ngayon. Mag-eyebrow lang ako at lipstick. Yan lang pong gagamitin ko ngayong araw. Biglaan po kasi pagkawala ng biyanang ko. Yung eyebrow ko. Dito nga pala kami guys sa hotel. Dito na lang kami natulog ngayong gabi. Kasi magpapanggita kami ng kapatid niya sa Omia. Para hindi na rin hassle sa umaga. Wait lang guys, mamaya na lang ulit, tapusin ko lang to. Nakatapos na ko guys sa mukha ko, yung buhok ko naman. Nagkamali pala ako guys kanina pagkakasabi. Hindi pala biyana ng asawa ko, biyana ko pala, pasensya na. Bagong gising na kasi kanina. 11:40 nga pala yung magkikita kami sa station ng Omia, kapatid niya. Kasi yung ceremony ng biyanang ko is 1:30, sorry. 1:30 ng hapon. Kaya kailangan maaga pa lang nandun kami. Hindi ko alam kung yung isang kapatid nila ay makakarating. Kung hindi, 4 lang sila magkakapatid tapos yung mga apo. Hindi ko rin pala alam kung makakarating lahat ng apo. Tapusin ko muna to guys, mamaya ulit. Matapos na ako guys, mag-bench na lang ako. Tatry ko pala guys makakuha ng video mamaya kung po pwede. Mamaya ulit. Fast forward guys, nakarating na kami sa Atago Eki. At yan nga palang nasa unahan namin ay ikatlong kapatid niya. At yan naman kasabay niyang maglakad ay anak niya at pamangkin ng asawa ko. Yan nga pala namin inimit yung isang pamangkin ng asawa ko na maghahatid sa amin kung saan ang lugar ng ceremony ng biyanang ko. Yan nga pala guys, nakalabas na rin kami ng Eki. Yan nga pala guys, yung pamangkin niya na ilang taon namin hindi nakita. Nagulat din ako guys kasi ang ganda niya at ang laki-laki na niya ngayon. Yan naman pala guys yung nagsundo sa amin na pamangkin niya. Anak pala siya ng pangalawang kapatid niya. Yung mga ibang kapatid at pamangkin pa niya ay nauna na sa loob. Kung saan po ikikremit yung biyanang ko. Fast forward nga pala guys, natapos nang i-cremate yung biyanan ko. Tumagal nga lang pala ng 1 oras yung pag-cremate sa kanya. Yan nga pa pala lahat guys, yung pamilya ng asawa ko, nandyan yung mga kapatid niya at mga pamangkin niya. Katatapos lang namin kumain at pauwi na rin po kami lahat dyan.